Okay, ito naman ang pag-usapan natin mga kababayan. Oh, itong si Mr. 1 million. Merong sumisweldo ng 1 million kada buwan. Oy, naipaayos na ba yung kanyang ngipin? O matagal na itong ngipin niya na to. Jason sa umatungal mga kababayan nag-iiyak dahil siya po ay pinasabpina ng NBI. Sabpina ad testificandum. Kung hindi, ibig sabihin po nito ay dalhin niya po yung kanyang sarili at magpaliwanag. At itong si Jason sa ay nagwawala po sa kanyang social media at nagrarant doon ng kung ano-ano. Ano mga sinasabi nito? Hindi raw po sila o wala daw po silang ginagawang mali sa batas. Naku po mga kababayan, wala kang ginagawang mali sa batas, nagpapakalat ka ng fake news. Sabi niya, wala kaming nilalabag na batas, ginigipit nyo kaming naninindigan sa katotohanan. Wow! Naninindigan daw, wala daw silang nilalabag na batas mga ka-GP Natics. Ano ba kasi yung nangyari dyan? Ito, papakita ko sa inyo. Ayan. Oops. Sorry. Ayan, mga kababayan. Kung makikita nyo po, may sabpina itong si Jason sa. Bilang naman siya ata marami pang mga vlogger ang may sabpina ad testificandum. Ayon po dito mga kababayan sa National Bureau of Investigation Pasay City, Jose Yumang Sonsa, 5 Lazaro Rosariano Subdivision Project 8 Quezon City. Greetings. Under and by virtue of the authority vested in me by Republic Act number 10867, you are hereby commanded to be at and appear in the office of the Cybercrime Division, 4th floor, Building C, Philinvest Cyber Zone, Bay City, Macapagal Avenue, Pasay City, Philippines at 10 a.m. on the 7th day of May. So ngayon na 6, so bukas. Then and there to give your evidence in a certain investigation to be held at that time and place conducted by the undersigned fail not under the penalty of law. Mga kababayan, anong sabi dyan? To shed light on the complaint filed against you for alleged violation of Article 154 of the Revised Penal Code in relation to Republic Act 10175. Ano ba yung sinasabi dyan Article 154 mga kababayan? Di ko rin kasi nakita to Article 154. Sabi dito, Article 154 of the Revised Penal Code addresses unlawful use of means of publication and unlawful utterances. It criminalizes actions like publishing false news that endangers public order or harms the state, encouraging disobedience to the law, or maliciously publishing an official document. Ayan, mga kababayan. So pinagpapaliwanag pala ito, no, dahil ito po ay nagpapakalat ng fake news na pwedeng maging sanhi ng kaguluhan. 'Di ba? It includes, mga kababayan, the security of the state. Na pwede daw pong talagang maging panimula ng gulo. At yung pag-encourage daw nila na huwag pong sundin ang ating batas. Yan. At ang matindi pa dyan, maliciously publishing unofficial documents. Nakita nyo naman po siguro ang post nito ni Mr. 1 million. Talagang hindi mo rin po
makain. Dahil ang daming fake news, naturingan na dati pong media practitioner, naturingan na dating broadcaster, hinahangaan pa ng lahat. Kasama po ni Mel Tiangco sa Tambalang Mel NJ, 'di ba? Dati sa ABS-CBN nandun din siya, napunta ng GMA, nandun din siya. Pero mga kababayan, parang hindi po ata ito, 'di ba? Hindi niya na sinusunod yung code of ethics ng ating mga journalists. Oh. Ako, pinag-uusapan nyo na kagad yung mga boto dyan, ha? Diba? Pero yung pagngangak ni Jason sa mga kababayan na yan, kasi ang pinapalabas po niya rito, sinasabi niya na wala daw silang ginagawang mali sa batas. Pagpapaliwanagin ka ba, mga kababayan, at hindi po yan ang right avenue, hindi ang social media, ang right avenue para sabihin mo o sagutin yung mga aligasyon laban sa'yo. Kasi kailangan mong ipaliwanag yung mga ipapakita na ebidensya, dokumento sa'yo ng NBI. Diba? Kailangan dun mo sagutin, huwag dito sa social media. Kasi sabi niya, the price we have to pay for vigilance, telling the truth, for being a Dabawenyo, for being a Mindanaon, for being a true Filipino, for exercising our constitutionally guaranteed right to freedom of expression and freedom of speech. Lagi na gamit na yung freedom of expression, freedom of speech na yan. 'Di ba? Yan ay hindi absolute. Kapag ang okay lang maglabas ng opinion, okay lang maglabas, mga kababayan, maging kritisismo ka ng gobyerno, pero wag naman sobra-sobra. To the extent na ikaw ay lumagpas na sa limitasyon mo, 'di ba? Na nagpapakalat ka na ng maling impormasyon na kung saan po ay pwedeng maging dahilan ng kaguluhan ng bansa natin, na pwedeng maging dahilan ng pagkakagulo at pag-aaklas ng mga kababayan natin dahil kinukonbinsi nyo sila dahil sa mga maling impormasyon na pinapakalat nyo. Oh. Sabi niya pa, huwag tayong panghinaan ng loob dahil sa sunod-sunod na panggigipit, pandarahas, panliligalig, pananakot. Teka lang, sino ba ang nananakot? Mga kababayan, kung kayo ay tinatakot, di dapat nakatanggap na kayo ng death threat. Di ba? Mabuti nga dito. Mga kababayan, may due process eh. Sa panahon ni Digong, wala nang pananakot. 6 feet below the ground ka na. O dalawa lang, tatakutin ka, pag di ka sumunod, 6 feet below the ground. Di ba? Hindi naman kayo pinapatahimik eh. Malaya nga kayong ibinibigay ang inyong mga pamamahayag. Malaya nga kayo na pinagbibigyan sa inyong mga statement, pero wag naman pong sobra. 'Di ba? Rai or Zino, Isabelito Fowler. Oh. Tapos kapag kinasuhan kayo, sasabihin nyo, kayo ay ginigipit. Kayo ay sinusuppress. Anak ng tinapa. Kapag ganyan ang ganyan, dito sa Pilipinas, wala nang mangyayari. Mga kababayan, ang tawag dyan, alam niyo ang tawag dyan? Nasobrahan tayo sa kalayaan. Nasobrahan tayo sa freedom of speech, sa freedom of expression. Dahil tayo ay nasobrahan, hindi na tayo, mga kababayan, hindi na natin alam ang hangganan ng freedom of expression na yan. Nasosobrahan na tayo kasi walang sumusupil sa atin. Kapag may sumupil, sasabihin nyo, kayo ay dinidiktahan, tinatakot, at sinusuppress. Tama lang sa inyo yan. Kung ako nga dapat makulong kayo dyan eh. Diba? Kung ako sa inyo, dapat magaba na kayo ng todo para hindi na kayo pamarisan. Kahit anong gawin nila, walang mag-aaklas. Di sana noon pa nung aklas mga yan nung kinulong si Dutae ng people power na tao, gising na mga tao. Ang problema, wala tayong nakikitang pag-aaklas, mga kababayan. Kaya lang sa kanilang mga fake news, ay ginagalit nila ang taong bayan. 'Di ba? It might cause na magwala yung mga kababayan natin in the future. 'Di ba? Mahirap 'yun eh. Ginagatungan natin ng ginagatungan, pinapagalit natin yung sambayanang Pilipino.
sa pamamagitan ng mga maling informasyon, sa mga pamamagitan ng mga maling balita. Kasi isa na nga po dyan, yung pinag-uusapan na ito daw si F.L. Lisa ay nakulong dahil sa doon sa Amerika, dahil sa pagkamatay ng isang businessman. Di ba? Oh, totoo ba yun? Isinagot na ni Atty. Claire Castro yan, di ba? At yan ang pag-uusapan natin mamaya pagbalik ko. After po, mga kababayan, ng live natin na to, mamaya pong hapon, ay yun naman po ang mga tatalakayin natin. Sabi ni Andy Pinugo Jr., basta ako 9-0 Alyansa, 3 sa kakamping. Okay? Ako naman mga kababayan, ang sigurado ko na talagang iboboto dyan. Siyempre, iboto po natin number 1, Abalos, Tito Soto, Ping Lacson, 3. Mga kababayan, siyempre iboboto ko rin po si Abby Binay, pang-4. Yan. Erwin Tulpo, kasama natin yan. Manny Pacquiao, 6. Mga kababayan, Francis Tolentino, 7. Tapos, siyempre kasama si Heidi Mendoza. Kasama po itong si, sorry pero Luke Spiritu pa rin ako. Sasama ko dyan. Sama ko na si Franz Castro, 10. Yung dalawa, mga kababayan, ay iisipan ko pa. Diba kung sino-sino yung mga yan. Christine Jury, shoutout. Rosita Palada, shoutout po. Good morning from Milan. Good morning po sa inyo dyan. Okay, so hanggang dito na lamang mga ka-GPnatics at magkita-kita po tayo mamayang hapon. Bye guys!